Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kahabag-habag kayo. Ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ng salinlahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula pa ng likhain ng daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At umalis si Jesus doon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay truth. Sa ebanghelyo natin ngayon, muling humarap si Jesus sa mga Pariseyo at mga tagapagturo ng batas. Matapang niyang sinabi, nagpapatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta na ipinapatay ng inyong mga ninuno. Kaya't pinatutunayan ninyo na sang-ayon kayo sa ginawa nila. Pinatay nila ang mga propeta at kayo ang nagtatayo ng kanilang mga libingan. Sa halip na magpuri, nagbigay si Jesus ng matinding akusasyon. Sa halip na palakpakan, tinuligsa niya ang kanilang pagkukunwari. Dito ipinapakita ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi para lang magpalubag loob, kundi upang ihayag ang katotohanan kahit masakit, kahit nakakasakit ng damdamin, kahit may kapalit na buhay. Yung ating word of the day, katotohanan. Sa ating mundo ngayon, madalas nagiging mabigat at controversial ang salitang ito. Minsan natatakot tayong magsabi ng totoo. Minsan pinipili nating manahimik kaysa magsalita dahil baka hindi tayo magustuhan. Minsan naman, mas pinipili nating maging formal kaysa dun sa magkaroon ng integridad. Ngunit sa Ebanghelyo, malinaw ang ipinapakita ni Jesus. Ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod din sa katotohanan. At ang katotohanan, gaano man kahirap, ang tanging daan tungo sa kalayaan. Ang problema ng mga Pariseyo at tagapagturo ng batas ay hindi lamang sa kanilang panlabas na gawi. Ang mas malalim na problema ay ang kanilang pag-iwas sa katotohanan. Ginagawa nilang banal ang mga propeta na noon ay tinanggihan at pinatay ng kanilang mga ninuno. Nagpapatayo sila ng monumento ngunit hindi nila sinusunod ang mensahe ng mga propetang iyon. Ginugunita nila ang mga propeta pero binabaliwala nila ang sinasabi ng Diyos sa kanilang panahon. Sa madaling salita, mas pinipili nila ang simbolo kaysa sa katotohanan. Mas pinipili nila ang anyo kaysa sa diwa. Madalas tayong ganito rin. Madalas tayong gumawa ng mga ritual, mga alaala, ngunit mahirap sundan ang mensahe. Halimbawa, mas madali ang maglagay ng larawan ng santo sa altar kaysa isabuhay yung kabanalan ng santo na yon. Mas madali ang magpabinyag ng anak kaysa lumaking Kristiyano na may pananampalataya. Mas madali ang magsuot ng t-shirt na may tatak na Christian kaysa magmahal sa kaaway. Mas madali yung magtayo ng monumento kaysa sundin ang paanyaya ng Diyos sa pagbabagong loob. Pero ang Kristyanismo ay hindi lamang alaala.
ito ay katotohanan na isinasabuhay. Ang ating ebanghelyo ay isang hamon para po sa ating lahat. Ano ba yung ginagawa natin sa katotohanan na ipinapahayag ng Diyos sa atin ngayon? Nasaang bahagi tayo? Taga-pakinig lang ba? Taga-pagpuri lang o tunay na taga-sunod? Dahil ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang handa tayong manindigan sa katotohanan. Kahit ito ay mahirap, kahit tayo ay hindi magustuhan, kahit tayo ay itaboy ng iba. Ngunit ang katotohanan na tinutukoy ni Jesus ay hindi lang facts o data. Ang katotohanan na ito ay ang Diyos mismo. Sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kaya't sa bawat panahon na pinipili nating magsabi ng totoo, tumatayo tayo sa tama at namumuhay ng tapat, mas lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo. Kapag pinipili nating manahimik at kumampi sa mali, mas lalo tayong lumalayo sa Kanya. Ang katotohanan ay may dalang bigat, pero ito rin ay may dalang liwanag. Ito ang tanging bagay na tunay na nagliligtas. Kaya huwag tayong matakot dito. Ang mga Pariseo at tagapagturo ng batas ay naging bihag ng kanilang sariling sistema ng kasinungalingan at anyo ng kabanalan. Si Jesus naman, kahit pinatay, ay nanatiling matatag sa katotohanan. At siya ang nabuhay na muli. Ngayong araw na ito, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Ebanghelyo na suriin ang ating mga sarili. Saan tayo? O saan natin itinatayo ang ating monumento? Ano yung mga bagay na ating pinararangalan sa salita, ngunit binabaliwala natin sa gawa? Tayo ba ay tunay na sumusunod sa katotohanan o mas pinipili natin ang madaling paraan ng pagkukunwari? Ito hindi lamang tanong ng relihiyon, kundi tanong ng ating pag-iral. Sino ba talaga tayo? Ano ba ang laman ng ating puso? Tapat ba tayo o nagtatago ba tayo sa anyo? Sa huli, ang katotohanan ay hindi lamang hamon. Ito'y paanyaya. Hindi ito ipinapataw ng Diyos upang tayo matakot, kundi upang tayo lumaya. Sa bawat pagkakataong tapat tayo sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, mas nagiging magaan ang ating buhay. Ang katotohanan ang nag-aalis ng peking bigat at peking maskara. At sa harap ng Diyos, walang ibang mas mahalaga kaysa sa tunay na pagkatao. Kaya magandang tanungin ang sarili at magnilay. May bahagi ba sa ating buhay kung saan mas pinipili natin ang itsura kaysa sa katotohanan? Ano yung isang hakbang na maaari nating gawin ngayon upang manindigan sa katotohanan kahit mahirap? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang katotohanan na nagliligtas. Linisin mo po ang aming puso mula sa lahat ng pagkukunwari at takot. Turuan mo kaming maging tapat sa iyo, sa sarili namin at sa aming kapwa. Huwag mo po kaming hayaang magtayo lamang ng mga monumento ng alaala, kundi gawing monumento ng katapatan at pag-ibig ang aming buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at tukso, bigyan mo kami ng lakas na manindigan sa katotohanan na walang iba kundi Ikaw mismo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.